At tayo po muna ay magkaisa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon susupan. Tayo po patuloy na patnubayan, gabayan po ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Opo, dakila mapagpala, mambanal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukalan ng mga biyaya sa pangunandalanan ng taong nilangisan, aming minamahal ginagala ng Pastor Evangelista William Medan, the Papa of God, minsan pa nito lahat mo anak, nagpupunin ka pa salamat, nagpapampay ng patawaran sa lahat na amin nagawang pagkukulang, pagkasala, pagsalansa sa malakalooban, patawan bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon Jesus. Ikaw po ang maglagay ng mga tamang salita sa aking bibig, dalo ng Espiritu walang pala, at simpleng kamaraan na matindihan na aming iniibig ng mga baguhan, mga bisita madatihan, mga aming live podcast viewers, at aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinagkakaisahang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damon sa pindas at that's in a belief, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Pastor Kristo. At naging sa lahat, ako nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Pastor Kristo na pinagbubukal ng mga biyaya. And we give double honor and respect to our dearly beloved one of our parents in the Lord. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Medad and Temple of God, beloved Honorable Sam Pastor Vincent Medad, beloved Mama Dear, greetings and respect to all the beloved children and our mother family in the Philippines, as well as in US and Canada. At sa lahat din po natin makapamanggawa sa lahat ng ating mga iniibig na mga kapatiran. Amen. Precious mga bisita at beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. The Bible says, prepare to meet thy God, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness. Humanda kang salubungin ng Panginoon, at ang ating Diyos ay nagtakda ng isang araw na kanyang paghukom upang husgahan ng tao sa pamagitan ng kanilang katwiran. Kaya kung natin mababasa dito po from the book of Amos, chapter 4, verse 12, and Acts chapter 17, verse 31, magkasunod po ang basahin, kayo nalaman po. The book of the prophet Amos, chapter 4, verse 12. Therefore, thus will I do unto thee, O Israel, and because I will do this unto thee, prepare to meet thy God, O Israel. The book of Acts. The book of Acts, chapter 17, verse 31. Because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. God bless you. Post Tagalog. Amos Kapitulo 4, Amos Kapitulo 4, versikulo 12. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito, sa iyo humanda kang salubugin mo ang iyong Diyos, O Israel. Dito po sa Gawa Kapitulo 17, versikulo 31. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katuwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhay niyang maguli sa mga patay. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, and God bless His Word. Napakaliwanag ang sinasabi ng banal na kasulatan, may inibig ko. Bakit sinabi ng banal na kasulatan na humanda kang salubungin ang Panginoon o Israel? Sapagkat ang mga nauna natin mga magulang dito sa Old Testament, mga inibig ko, na kung saan ay sila po ay gumawa ng kasamaan, grabing pagsalangsang sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Despite of so many plagues,
na pinarating ng Diyos katulad ng salot na pinarating na malapan sa mga Egyptian, ang mga nauna nating mga magulang, inibig ko, dito sa Old Testament, ay hindi sila nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, humanda kang salubungin ang Panginoon o Israel. Kaya nga mga iniibig ko, hanggang sa ating panahon ngayon, ang tao sa mundo ay nakahilig sa paggawa ng masama. We are in the last days, perilous time, redeeming the time for the days are evil. Tayo po na sa huling panahon at ang araw ay pasama ng pasama, na ang mga tao po ay nagiging palalo, mababagsik, matatapang, mga palalo, mga hambog, mga inibig ko. Kung kaya't nakagawa ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ito naman po mga inibig, na kung saan ay nagdulot ng kapahamakan sa mundong ito. Nandiyan namang sinyal sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang kaguluhang patayan kaliwat kanan, ang mga kalamidad, mga inibig ko, ang mga salot na dumarating, ang napipintong Third World War, anytime now, mga inibig ko, sapagkat ang mga tao ay naging palalo, naging hambog, mga iniibig, na hindi nila inaalintana yung buhay ng mga inosenteng tao, mga inibig ko. Subalit kailanman ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga taong masama, kundi ang mga tao ay manumbalik at magpakumaba sa ating pinakamamahal na panahon, sapagkat ang Diyos ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ito ayon sa pamamagitan ng mga katulian na ginawa ng tao. Kaya dito makikita natin, mga inibig ko, nagtakda siya ng isang araw. Kaya yung araw na yan, ito'y pinaghahandaan din ng maraming tao. Naghahanda sa kanilang mga greener pasture, mga ibig ko. Sa kanilang future, na mundong ito, wala ng future, mga inibig ko. Sapagkat tayo po'y nasa huling panahon na. Nakikita natin, napapanood natin sa telebisyon, mga inibig ko, ang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Grabe na ang karahasan, mga inibig. Naghahanda para yumaman, para sila po ay maging matagumpay sa kanilang mga negosyo, mga trabaho, naghahanda para sa mga kalamidad na mga darating, sa mga salot, pati ang gera pinaghandaan, iniibig ko. Subalit, kung ang tao hindi magpapakumaba, hindi manunumbalik sa Diyos, sapagkat ito'y pinahintulot lahat. Lagi sinasabi natin, minamahal tinagalan ng pastor, lahat na nang nangyayari sa mundong ito, ang mga kalimidad, ang mga salot, ang mga paglindol, ang mga gera, ito yung pinahintulot ng Diyos nang layunin ang mga tao po ay lumapit sa ating pinakamamahal na panahon, at kung sila ay magpakumaba at tatanggapin ng ating dakilang Diyos sa buhay, isa rin sila sa handang sasalubong sa ating pinakamamahal na panahon anytime now, mga inibig ko. Lalo na sa mga ilang Kristiyano na hindi pa binibigay na 7% ang kanilang buhay sa ating pinakamamahal na panahon, urong sulong sa pagsunod, sa pagtalima, sa banal na kautusan ng ating pinakamamahal na panahon. Lagi natin alalahanin, yung isang araw na yan, mga ibig ko, yan po'y anytime now. Mga tao nangangamatay sa mga eroplano, isa lang ang mabuhay, mga ibig ko. Ang demonyo ngayon, mga iniibig ko, hindi nakukontento sa isa, dalawang patahin, kundi by the volume, mga iniibig. Oh? Yung tamaan ka ng missile sa magkabila, mga iniibig ko, laksa-laksang tao po ang napinsala po dyan, mga iniibig. Saan pupunta ang kanilang kaluluwa? Walang Kristo sa puso, mga iniibig ko. Kaya nga, ang banal na gawang ito na itinatag ng ating mahal na panahon sa pangunan ng ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, preaching the Word of God with power and anointing, ang mga Bible study of beloved Honorable Pastor Almeida, na ito po ang ating magiging gabay, patnubay, upang kung anytime darating ang Diyos, handa tayong sasalubong sa ating pinakamamahal na panahon. Everybody, praise the Lord. Paano po ba natin mapaglilingkuran ng ating mahal na Panginoon? Upang anytime handa tayong sasalubong sa Kanya. Ano sabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 6? Kanila man po. The book of Ephesians chapter 6, verse 6. Not with eye service as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. God bless you po.
Mga Efeso Kapitulo 6, versikulo 6. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos sa buhay. So ating paglilingkod, sabi ng Biblia, sabi po dito napakaliwanag, not with eye service as men's pleasers. Hindi po pagkapalugod sa tao, wala tayong pinaluluguran dito ang tao, kundi ang ating pinaluluguran, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya lahat ng ating ginagawa, mga inibig ko, ito po'y ginagawa natin dahil iniibig natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talimahin natin, sundin natin ang lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon without any mental reservation, but rather with open heart. Magtapat tayo sa lahat ng bagay. Lagi sinasabi, mga inibig ko, ng ating mga magugulang sa ating mahal na Panginoon. Kahit anytime na darating ang ating pinakamamahal na Panginoon, nakakatiyak tayo. Kaya sa ating paglilingkod, kahit walang mga beloved children, whole made of family, maglingkod tayo ng buong katapatan, yung tinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ito po yung ating magiging gabay, pattern natin upang tayo makatiyak. Darating Diyos anytime, handa tayong sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging matapat sa lahat ng bagay. Magmula sa kabanalan, for without peace and holiness, no one considered. Lagi itong sinasabi, may inibig ko. Hindi lamang sa pananamit, maging lumalabas sa ating mga bibig. Kinakailangan banal po tayo, may inibig ko. Magtapat tayo sa pagbibigyan ating sampung bagit handog. Lagi tayong nagpupuri, mga inibig ko, humahayo, nag-aayuno. Kinakailangan magsipag-ayuno talaga tayo, lalo na sa panahong itong mapanganib, mga inibig ko. Dahil sa gera, akala nyo hindi tayo naapektuhan. Taas ang gasolina. Pag tumaas ang gasolina, taas lahat ang bilihin, mga inibig ko. Kaya kailangan, lagi po tayong equip ng Word of God, lagi tayong nalalangin, nag-aayuno, lalo pat ating namamalas ang nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi nating isipin na lagi sinasabi natin, minamat ginaga na Pastor, huwag mong isipin sa araw pa ng bukas, ngayon mo laging isipin sa araw na ito upang patuloy tayo na lumalakad ng katuwid-tuwiran sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat may babalaan pa na nakasulatan, mga iminig ko. Andiyan si dumarating na mabilis na may galit at sino makakatayo sa kanyang harapan. Ano po sabi po rito? Sa Revelation chapter 6 verse 17, kaya naman po. In the book of Revelation chapter 6 verse 17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? God bless you po. Apokalipsis Kapitulo 6, versikulo 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? Sino ang makakatayo? Mabilis na dumarating ang ating mahal na Panginoon. Ipinahihintulot niya lahat ng mga bagay na nangyari sa mundong ito. Yung kanyang galit, mga inibig ko. Sino makakatayo? Hindi makakayanan ng mga tao hindi naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo na tinuruan, inaralan ng ating beloved children, mga inibig ko, tayo sa kahabagan ng mahal na Panginoon ay makakatayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon sapat isinasagawan natin ng 100% ang banal na kalooban ng Diyos sa sila. Hindi nagkulang ng pagtutuwid, pag-aalala sa atin, mga inibig ko, na panghawakan yung ating kaligtasan, yung ating pananampalataya, mga inibig ko. Napakalapit na ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. At habang inaantay naman ng ating dakilang Diyos sa buhay, tayo pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga nagpatutukan din naman, inibig ko, during the pandemic, hanggang sa mga oras at patuloy na binubuhos ng Diyos ang kanyang blessing, yung kanyang proteksyon, mga inibig ko. Yung ating kamahal kapatid na nag-testify na huli, victims of hit and run yun, mga inibig ko. Ang sabi actually sa doktor, wala nang pag-asa, mga iniibig. Kung mabuhay man, hindi na rin makatayo o makatayo man. Pero dahil sila matapat na naglingkod sa ating mga sa kabagan ng Diyos, sa punta ng mga pastor, within 3 months, pinatayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. So mga maraming proteksyon, mga iniibig. Mga kapatiran natin, hold up, mga iniibig ko. Yung isang kapatiran nga natin na pakinggan ko pa ito kagabi, isang finance square member ito, ibinibigay niya na yung kanyang wallet. Sabi, medyo kinabahan. Sabi naman po sa kanya, hindi kanila nakikita.
Praise the Lord. So nandun yung laging pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Lahat ay natin natatamasa. Ang mga grabing pagkaparang physical, material, spiritual pala, habang inaantay natin na tayo sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon, ano ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang anytime na tayo darating ang mabait na Diyos sa buhay, tayo handang sasalubong sa Kanya, mga inibig ko. Anong sinasabi dito po sa Acts 17 verse 31 and 1 Peter chapter 5 verses 6 and 8 up to 8? The Acts of the Apostles, chapter 17, verse 31. Because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. The first book of Peter, chapter 5, verses 6 and 8. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time, casting all your care upon him, for he careth for you. Verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. God bless you, Pastor. Ang mga Gawang Kapitulo 17, versikulo 31. Sabag siya'y nagtakda ng isang araw sa kanyang ipaghuhukom sa salibutan, ayon sa katwiran sa pamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 8. Kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalasan, sapagkat kayo ipinagmamalasakit ng Diyos. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng kasisilan niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. So ito po yung pinagagawa ng ating pinakamamahal na dapat gawin ng isang tao sa mundong ito, maging na ilang Kristiyano na hindi pa binibigyan ng 100% ang kanilang buhay sa ating mahal na panahon. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Tatawat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. 17:30 ng gawa. Amen, praise God. Lahat ay inutusan ng Diyos na magsipagsisi before it's too late, mga inibig ko. Sabagat ang Diyos ay walang kasiyahan sa kamatayan ng mga tao masama, kundi ang mga tao magbalik loob, magpakumbaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, mga iniibig, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahunan. Ito po kinakailangan ng isang personality, ng isang tunay na Kristiyano na naglingkod sa ating mahal na Panginoon. At ito yung nakita natin sa katawan natin, beloved of our parents and the Lord, beloved children, yung grabing kapakumbabaan, mga inibig ko. Sapagkat pag tayo nagpapakumbaba, ang Diyos ang magtataas sa atin. Everybody praise the Lord. Huwag hayaan na makapasok ang pride sa bawat sa atin, kundi laging andun yung humility sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging mapagpigil, kayo maging mapagpuyat, mapagpigil sa lahat ng bagay. Hindi ka easily provoke, mga inibig ko. Nagpipigil ka sa anumang mga bagay na meron ka nakikita, nandun lagi yung patient, temperance, mga inibig ko. Nagpupuyat tayo, mga inibig ko, yung lagi tayong nalalangin, nag-aayuno, mga inibig ko. Yan po isang bagay na pagpupuyat na ating pinaghandaan upang anytime handa tayong sasalubong sa ating pinakamamahal. Ano man ang mga pagsubok natin kinakaharap, maging ito may kamatayan, kahirapan, mga karamdaman, kawalan ng panalapin, minibig ko, patuloy tayong maglingkod sa ating dagat sa buhay upang tayo po ay makatiyak sa nalalapit na pagkakamahal po na handa tayong sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo maging mapagpigil, maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng umuungal, ay gumagala ng mahanap ng kanyang masisila. 24/7 ang kaaway ng Diyos. Kinakailangan maging equip din tayo, mga inibig. Panghawakan natin yung mga itinuro at pinangaral sa atin ng ating deliberate one of our parents in the Lord. Sabat ito yung ating magiging weapon, gabay, ang banal na salita ng ating mahal po na itinuro sa atin, mga inibig ko. Sapagkat itong napakalapit na ng panahon, mga inibig ko.
Anytime now, rapture will take place any moment, mga inibig ko. Isipin niyo po yan, magpakawala ang kabila, 150 missiles. Hindi naman makukuha lahat yun, mga inibig ko. Meron nakapasok. Ganun din sa kabila. Ang nagsuffer, ang mga civilian, mga inibig ko. Kawawa ang mga kaluluwa, mga inibig ko. Hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Kaya meron pang panahon, mga inibig ko, habang meron pang konting panahon na walang ibang gagamitin kundi ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministries sa pamamagitan ng internet, mga inibig ko, ang mga preaching ng ating minamahal ginagawa na pastor, mga inibig ko, ay napapunog sa iba't panig ng mundo, mga inibig. Kaya tayo totoong pinagpala sa atang pinagpala. Anytime na pabalik ang Diyos, handa tayong sasalubong sa Kanya, mga inibig ko. Everybody, praise the Lord. Kaya maglingkod po tayo ng mga katapatan, mga inibig ko. Tayo na pa tayo tumayo, mga inibig. Ang sabi ng Biblia, prepare to meet God. Handa kang salubungin ng Diyos, O Israel. Tayo, humanda tayong salubungin ang ating mga Panginoon. Sabat ang Diyos na naghanda ng isang araw na Kanya tinakda upang hukuman ng tao ayon sa kanilang katwiran, mga inibig. Kaya gumawa tayo lahat ng mabuti. Ano yung mabuting na gagawin natin? Magtapat tayo sa lahat ng bagay, mga inibig ko. Kung ano man po ang Panginoon ng Iglesia, dapat ating ikalago sa ating panampalataya, tumulong po tayo, mga inibig ko, upang ang banal na Ebanghelyo ay patuloy na may spread, hindi lamang sa bansa Pilipinas, kundi sa panig ng mundo. Habang tayo maawit, mga inibig ko, ang sabi ng ating awitin, are you ready now? Tayo po ba'y handa ng sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon? At tayo po ang makakasagot niyan sa ating mga sarili. Kung babalik ang Diyos, kung handa na po ba tayo, mga inibig ko? Habang ating inawit ito, gawin natin panalangin ng awit ito, and we're all inviting the beloved visitors to please come forward. Mga sa ating beloved webcast viewers, kung meron tayong mga baguhan dyan sa likod, natin po silang alalayan at dalhin po dito sa harapan habang tayo maawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.